masiyahin. Ayaw mo ng DNA na malungkutin. Ayaw mo ng DNA na mayayabang. Ayaw mo yung DNA na matataas. Ayaw mo yung pag-umpisa ng church nyo may mayabang, lahat na ng mga negatibo. Ayaw mo. Kaya alam nyo, kung gusto nyo mag-start, kaya alam nyo, tayo may mga dream tayo sa mga kanya-kanya nating churches, di ba? Sana yung church natin, ganito. Minsan, we tend to compare yung church natin sa church ng iba. Ang gagawin mo, wala naman tayo sa church ninyo. So, ano gagawin mo? Ang solution ng mga missiologists natin, you start a new congregation. Pag nag-start ka ng bagong congregation, doon mo ituro yung gusto mo mangyari sa church mo. Pag nag-start ka kasi lalo, parang kaning anak yan eh. Ano gusto mo ituro, bata pa? Ipasok mo na lang ipasok sa lahat. Para pag lumaki sila, lumago, yun yung magiging function ng buhay nila. Ito yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga, mga kapatid. Yung aspect na to. Kasi problema rin ito ng mga disipulo. To rule or to serve. Taas na yung kamay ng mga leaders ng church dito. Pati kasama pa sa central, taas ang kamay. Mga leaders lahat leaders. Okay? Leaders tayo. M-group ka man. May office ka sa church. Natanong niyo ba yung kwento? Natanong na kapag founder up na ba kayo na am I ruling or am I serving? These two words are two different ideas. Maring may position ka sa church, pero you are ruling. Mamaya, hindi natin based sa text, babasahin natin. Okay? Pero, may isang aspect na you are called or you are there in your position because you want to serve. Marami gusto mag-serve, pero ang iba gustong mag-rule over. Naalala ko, yung kanina, ito na example. Hindi ko naman sinasabi na sobrang humble ako. Malabang din talaga ako. Ang pinaka-ayaw ko, sabi ko sa asawa kanina, kasi ayoko. Ako kasi hindi ako masyadong, yung parang maano na tao ba? Kahit na nakikita nyo na medyo mabuladas ako, masalita, may pagkamahiyain ako deep inside. Suplado ako, sister, suplado akong tao. Pasalamat ako sa Panginoon, naging pastor ako kasi wala ka naman choice kundi mamansin. Tama? Kaya alam nyo minsan, tinatawag tayo sa ministeryo para paglabanan natin yung kahinaan natin. Nandyan tayo, hindi dahil display ko, may something na ginagawa ang Diyos. Kaya alam mo, pag hindi ako pastor, isa ako sa supladong tao. Eh, naging pastor ang gagawin, hindi nga pwede na hindi ko mamansin. Diba? May pagkamahiyain ako deep inside. Ayoko yung parang masyadong, yung parang front ba, kasi hindi talaga ako gano'n. Nagkataon na, siyempre, siguro, sa ministeryo, sinusulat ka rin ng asawa ko, masyadong pinagin marami, nahihiya ako. Parang may mga, mga item, mahihiyain po talaga ako. Kasi ayaw ko lumabas na parang minsan pag magbibisita, may banding lang kami, parang random lang na pumunta kami. Lagi ko sinasabi sa akin, kung sabihin pastor ako ito pupunta lang tayo dito na, magsisimba tayo ng magpapamilya. Usually, pag pumupunta ako, hindi po ako nagpapakilala ng pastor. Gusto ko parang maging ordinaryong miyembro lang ako. Kagaya ko sila kasi, let's say, ayoko po ng special treatment. Kasi sanay po ako sa mahirap na buhay. Hindi po ako sanay ng special treatment. Kaya kahit saan niyo ako pakainin, pahigain, patahayag po ako. Naranasan ko po na ako'y nagtatrabaho sa likod ng pulpito ako natutulog. Kaya kahit saan niyo ako dalhin, pumapayag ako, kaya mahihain ako masyado. Kaya minsan nare-reflect ko ito, Lord, pagkatawag mo ba, ang gusto ko bang mag-hari-harian o gusto ko talaga maglingkod? Ewan ko na tanong niyo ito. Why we need to discuss this? Kasi since tayong lahat gusto nating ma-change, maging yung behavior natin, kailangan makapag-reflect tayo sa aspect na to. Pag nakita niyo yan, anong pumapasok sa isip ninyo? Anyway, na-share ko na naman ito sa mga kapatiran. Pero gusto ko lang just for the sake of ma-emphasize itong point na to since starting itong congregation na to. Pag nakita niyo yan, anong maano ninyo? Di ba? Pag pumasok ka sa corporate world or mga secular, di ba? May tinatawag tayo na boss. Boss yan eh. So pag tinawag ka ng boss, ikaw yung pinakamataas. Ikaw nag-rule over. Kumbaga, pag sinabing boss, yung mga tao mo nanginginig na sa'yo. Tama? So, it means what? Authority.
sunod. Anything na sabihin nila, it won't matter. Why? Because you are the boss. And yung tinatawag na submission. So pag nagtatrabaho ka, sa mga nagtatrabaho dyan sa mga corporate dyan, di ba? Wala ka namang bosses dyan eh. Kung anong sabihin ng boss mo, anytime kahit alisin ka niya, yun yung magmamatter. Hindi magmamatter yung bosses mo. Kasi that's how it works yung leadership sa labas. Pero alam niyo pag hindi kayo naging aware dito, mga kapatid, pumapasok yan sa church. Nagiging ganyan yung sistema natin. Yung sinabi ko niya, pag hindi nyo nagbago yung DNA. Kaya pag pumunta kayo sa theology ng authority, number 1, sa New Testament, si Jesus lang ang head of the church. Pero alam niyo sa church natin, maraming head dyan. May head elder. Diba? Marami ng elder, pero may head elder lagi. May head diaconess. Ano ba? Ang dami. Ang dami mga item yan, head. Pero alam niyo sa Bible, isa lang ang head. Sino yan? Oh, just to be clear, para maintindihan ninyo, for you to get my point, mamaya. Number 2, Jesus' words matter to the church. So maraming words si Jesus na binabanggit doon sa New Testament. Yung lang magmamatter, hindi boses ni pastor, hindi boses ni elder, kay Jesus lang. So number 3, the concept of authority must be related to Jesus' understanding of it. Ano bang pananaw ni Jesus sa authority? Ready na po ba kayo? Basa tayo Mark chapter 10. Basa natin ito. Kasi baka mamaya, ay hindi ito authority ni Elder Ray, ni Elder Rose, hindi naman ang words magmamatter sa authority ni Jesus. Tingnan nyo kung paano tinignan how Jesus looked at authority. So are you there? Marcos, Kapitulo 10, Tagalog. Basahin natin Tagalog Andiyan na ba kayo? Yes. Okay. Mark chapter 10. Let's start sa verse medyo ano na pala, sige. Let's start sa verse 40. Ngunit, ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa, si Jesus nagsasalita dito ay hindi ang magkakaloob. Subalit ito'y para sa kanila na pinaghahandaan nito. 41. Nang marinig ito ng 10, pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Huwag muna kayo matutulog, please. Puntaan dito, pakinggan niyo ito, ang ganda nito. Nang marinig ito ng 10, nagsimula silang magalit. Kanino? Ano sabi niyan? Okay? So, sino yung pinag-uusapan dito? Ilan silang involved dito? 12. Kasi nagalit yung 10 So, nagalit yung 10. Kanino yung nagalit yung 10? Okay? Kay James and John. 42. Kaya sila tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na ang kinikilala upang mamuno sa mga hintil ay tumatayong Panginoon sa kanila. Tingnan nyo, may comparison si Jesus dito. At ang dakila sa kanila ang siyang nasusunod sa kanila. May boss. Sabi ni Jesus sa kanila, alam nyo, sabi niya sa mga disipulo, yung mga hintil, pag naging leader sila, boss ang tingin nila sa sarili nila. Sabi ni Jesus yan sa statement. Parang pinaparaphrase ko lang para maintindihan nyo. Sabi ni Jesus, yung pamumuno ng hintil, kagaya yan ng boss. Sila yung nasusunod, parang luluhod yung mga tao nila. 43. Subalit hindi gayon sa inyo. Sabi ni Jesus, not so with you. Ngunit, ang sino mang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging ano next word dyan? Alipin, ano yung ibang translation? Lingkod, alipin. Sa English, meron pa din servants. Mamaya, babanggitin natin ilang words dyan At ang sino mang nais maging una ay kailangang maging alipin sa lahat. May dalawang Greek term dyan. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanilang buhay na pantubos sa marami. Balikan natin itong verse. Kinuha ko lang sa translation sa English.
Nung marinig ng 10, sila'y nagalit. Okay, sige, tanong. Bakit nagalit yung 10? Ha? Sa mga nandyan, bakit nagalit po yung 10? Galit sila kay John, kay James, and kay John, at kay James eh. Ba't galit yung 10? Okay? May inggitan sa leadership dito. Pag binasa niyo pa baba, basahin niyo na lang habang nakaupo kayo dyan. Ang gusto ng mga disipulo, paunahan sila sinong uupo sa kanan. Nagpapaunahan sila kung sinong marunong. Nagpapaunahan sila sinong gusto maging head elder. Nagpapaunahan sila kung sino ang dapat na mamuno. Parang nag-uunahan ni Lord. Alam mo, pag binasa niyo pa, may mother na nakikiusap niyo ba, Lord, baka pwede mong ilagay dyan sa kanan, kaliwa yung anak ko. Ito yan eh, si James dyan yan eh. Sabi ng Panginoon, hindi ako mag-giving side yan. Tinan niyo ha, hindi yan sa inyo pwede. Bakit? Kung sino ang gustong maging dakila, ay kailangan maging, anong word na binagit dyan sa English? Servant. Dalawang word yan. Didiscuss ko yan. Ginamit yung word na diakonos. Pag tininan yung word na diakonos na yan, may mga meaning sila eh. And then 44, di ba sabi, kung gusto mo maging dakila, kailangan maging servants ka. Lingkod ba ang pagka-translate dyan sa Tagalog? Yes. Lingkod. At kung sino ang gustong mauna, kinakailangan maging dulos, alipin. Hindi pala paunahan. Kung sino yung nandun sa pinakababa. Kaya alam niyo mga kapatid ang ministeryo po natin, hindi tayo pagalingan. Hindi po pagandahan. Kundi ano sabi yung dalawa yan, no? Sa ano yung tawag dito? Servant, ano lingkod ba? Ang pagkatranslate? Servant, lingkod, at alipin. Dalawang salita. Nabanggit niyo sa Greek word, tinan niyo yung mga counting slides na itong pinrepair ko, kaya sakto itong time ko. Popular versus authority. So, si Jesus may comparison, di ba? Yung paano mamuno yung mundo, paano yung sa Christian, sa biblical view. Okay? Tinan nyo sa secular world, parang pag nanguna ka, ikaw yung pinaka-boss, dominante ka. Ikaw ang masusunod. Anything I say, yun yung authority. Sa tanong, sa church natin, ganun ba? Alam nyo, hindi yung boss ang pastor eh. Alam nyo, sa church natin, ang authority yung body. May bosses kayo. Okay? Pero sa church natin, sa Christian leadership, ang authority ang servant, slave, diakonos, or dulos. Dalawang models ng ministry lang natin, mga kapatid. Number 1, secular. Ano yung secular? Ikaw ang boss. Ikaw ang naghahari. Alam nyo, pag wala sanang ganyang thinking sa church natin, naiiwasan yung away, gulo. Alam niyo kung bakit? Kasi, kung di maiisip ng tao na yon o nino man na siya lang yung masusunod. Secular yan eh. Pero alam niyo ano yung sa Bible? Ano yung understanding ni Jesus? Kung gusto mong mauna, saan ka dapat mapunta? Sa pinakababa. Pero wag sa padlock. Una ka lagi. Secure mo yung spot mo sa padlock. Jesus' idea of, konting slides lang ito, 20 slides lang ito, naka 13 na ako eh. Jesus' idea of authority is based around two Greek terms. Ano yun? Diakonos. Servant. And another one is dulos, slave. Alipin. Alam niyo ba kung paano nag-work yung alipin? Ngayon, sa time natin, pag sinabi natin minsan, nagkakatalo pa yung term ng katulong at ano yun? Kasambahay. Kasambahay. Huwag ka mamali ng sabi ng katulong. Mababash ka. Terms yan ang ginagamit eh. Pag sinabi nilang katulong, parang inaalila mo. Pero pag sinabi mong word na kasambahay, sama mo siya sa bahay. Part siya ng family. Pero ito sa Bible na to, yung servant at yung slaves, pinakamalakas na salita yan
na nagde-determine kung paano mabuhay ang Kristiyano. Sa papaanong paraan. The point is that the greatest in the church, oy! Alam niyo ba yung word na pinakadakila? Kaya mapalad ka, sino ba si Sir Romeo ba yun, yung dakila? Si Sir Romy Dakila? Dakila na siya eh, wala tayo magawa doon. Dakila Pilido. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung sino ang gustong maging dakila, ano raw? Kailangan maging, ano yung Greek word na bilanggit? Kung gising pa kayo? Diakonos at doulos. Maging lingkod at maging alipin. Tinignan ko yung original na definition nito. The one who serves o slaves is at the disposal of others. Ano ibig sabihin nito? Yung alam mong para sa'yo na, pero hindi mo kinain dahil inisip mo ang iba. Bibigyan ko kayo ng nung maliliit kami, Sister Rose, ang laging bili ng nanay namin, pagkakain kayo, apat kasi kami, isang babae namin, pagkakain kayo, isipin nyo lagi na may ibang pangkakain. Alam nyo ngayon na pastor na ako, dala-dala ko siya. Kaya importante talaga yung sa bata pa lang, yung upbringing, nadala ko siya. Kaya pag ako may kakain ako kahit pattak lang, ang laging nakatatak sa isip ko, hindi ko kailangan ubusin to kasi may kakain pa. Ano ibig sabihin? Yung pagiging dakila, hindi ng pag-iisip ng sarili. Iisipin mo yung iba, yung kahalagahan ng iba. Tingnan nyo kung gano'n tayo makasarili, ha? Mag-picture ka. Pag picture mo, sino una mong hahanapin? Picture mo. Alam ka naman mukha ng pastor ang hanapin ninyo. Wala ka naman ibang hahanapin eh. At ngayon, pag hindi mo nagustuhan yung kuha, ipapabago mo kasi mataba yung braso mo. Hindi maganda yung angulo mo. Yan ang tendency ng tao. Hanapin lagi yung kanyang sarili. Yan yung itinuro ni Jesus sa mga disipulo. Alam nyo, yung problema ng mga disipulo, problema din naman natin yan sa church sa tingin ninyo. Sa tingin niyo, hindi natin problema? Ang problema ni Jesus, nag-aaway-aaway yung mga disipulo eh. Sino mag-head elder? Sino ang mangunguna? Sino? Alam nyo naman siguro yan. Walang may gustong magpakumbaba. Lahat gusto mataas sila. Pero ang santuro ni Jesus, yung words ni Jesus, kung gusto mo maging dakila, ulitin natin ano yung dalawang words. Diakonos at doulos. Maging lingkod ka ng iba at maging alipin ka. Anong ibig sabihin ng alipin? Kinuha ko yan sa Theological Dictionary ng New Testament. Yung word na diakonos itself, ruling, not serving. Alam niyo sa time ni Jesus, itong word na to pag sinabi natin alipin or slaves, it belongs sa mga women lang at mga bata. So, ibig bang sabihin nun, sa mga bata lang yan at mga kababaihan nun. Sa time ni Jesus, walang karapatan ang mga babae na magbasa ng Bible. Bawal! Bawal sa kanila. Kaya tinan mo, kahit yung mga hiwalay kasi yun yung point of view nila, iniisip nila, sa society nila, mababa ang mga babae at mga bata. Dominante ang mga lalaki. Pero ngayon sa Pilipinas, hindi mo na magagawa yon. Kakasuhan ka ng Gabriela. Ang babae ng pinakamalalakas ngayon. Konting galaw mo lang, may kapangyarihan na yung mga babae. Sa time ni Jesus, wala. Women's less bawsi. Bawsi lang eh. Konting kibot mo na. Paano kami mga lalaki? Eh, paano pala pag kami binugbog? Ay, may batas na rin yata pag binugbog kami. Wala ba? Napaka-unfair ng buhay, Napaka-hirap ng buhay. Paano pala, Sister Joy, pag kami ang nasasaktan, wala kaming karapatang legal. Sa time ni Jesus, ang mga babae, wala silang halaga. Pero nung dumating si Jesus, binigyang halaga nila na ang lahat pantay-pantay. What? Jesus describes His mission in terms of diakonos and doulos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang paglilingkod natin, hindi paghahari. Ang paglilingkod natin, lahat pagpapakumbaba. Kaya tinan nyo, anong impact niyan?
Kaya na nag-church planting kami doon, talagang in-inculcate ko sa kanila. Hindi ko sila binian, hindi kami nag-baby sa kanila eh. Parang sinisikap ko na nire-require ko sila. Alam niyo, hanggang ngayon na-practice doon, nagdadala sila ng mga potluck nila. Alam niyo, na-develop yung... Kaya kung gusto mo talaga mag-start ng bago, i-develop mo sa kanila yung congregation na maibigin, mapagpakumbaba. Yung alam niyo, mapagpakumbaba pag may mga hinanakit, lagi nagsasabi, hindi tumatagal. Imagine niyo na ganun yung congregation, anong impact niyan sa church? Diba? Lalong susulong ang gawain ng church. Diakonos and doulos, parameters for Christian understanding of authority. Ibig sabihin, ikaw, ako, si Pastor Man o sino, lahat tayo ay mga diakonos at doulos. Tayo lahat mga lingkod at mga alipin ni Jesus. Okay? Which understanding of authority? So, question na ito ngayong umaga. Alin dyan sa nabanggit ko ang nakikita nyo sa church? Yung bossing o yung doulos at diakonos? Bossing. Bossing? Ang hirap, no? Dito, servant. Servant! Yan dapat tayo mga kapatid! Na hindi tayo naghahal, hindi porke matagal na tayo sa church, tayo lang ang may alam. Kahit sino! Sabi ng Bible ito, kung sino ang pinakadakila, yun yung mga nagpapakumbaba at mga alipin. So yung mayayabang, anong tawag sa kanila? Diba? Walang description sa Bible eh. So anong authority meron sila? Kaya mga kapatid, ngayong umaga, ulitin ko tong verse na to. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Sabihin nyo, kahit kanino sa church, mga kasama ninyo, ay, kapatid, servant mo ako. Alipin mo ako. Tagalingkod mo ako. Hindi ako batas sa'yo. Hindi ako above sa'yo. Pareho tayo. What else? And whoever wants to be first must be slave. Hindi tayo mauuna. Ito problem ng mga disipulo eh. Nagpapaunahan sila. Sinong una makakasecure ng kanang bahagi ni Jesus? Sabi ni Jesus, ganyan. That's not how it works in the kingdom of God. Ang sa kingdom ng Diyos, it's a matter of diakonos and doulos. Because the Son of Man did not come to be served, but to give His life as a ransom for men. Imagine niyo ang isang church. Pagka ang bawat kapatid, iniisip nila ang kapakanan ng lahat ng kapatiran. Imagine niyo ang church na walang nag-uunahan, hindi nagpapasikatan, hindi nagpapayabangan. O kami may pinakamagandang programa, inyo pangit. Kami may pinakamaganda. Hindi ko alam kung paano tinitingnan ng Diyos yun eh. Tinitingnan ko kung may merit ba yun, natadagdagan ba yung one step natin papalaki. Pag magandang programa natin, ano ang dapat i-develop natin mga kapatid? Ang paglilingkod ng may pagpapakumbaba. Amen. Kaya ako, it doesn't matter. Kaya ako, maling sa iba dito. Medyo iba yung thinking ko bilang isang maling iba yung thinking ko sa ibang mga pastor. Minsan nako-compare ako, pero iniisip ko lagi nyo, kasi nasanay ako, ayokong sanayin yung aking sarili na ako'y sa taas. Kasi tayo tinawag na hindi tayo mapataas. Alam niyo ba, maraming beses ako, Elder Ray, napagkakamalan akong janitor at caretaker ng simbahan. Nasay ako sa Manila Center. Ano ko, nakasimba na kayo dun eh. Kaya sa may Quezon Ave, sa Quezon, youth pastor ako dyan. Ako kasi, sa bahay talaga, normal lang din talaga ako. Pare-pareho naman tayo may normal na tao, normal na buhay. Yung suot ko, anong suot ng caretaker din, katabi namin, hindi na suot ko. Nagkataon, pareho kami orange yung damit. Yung buhok ng caretaker, kulot kagaya ko. Alam niyo pag walang ano ito yung pamada ng matatanda. Yeah. Sabog yung buhok ko. As in talaga, gumising ako isang araw, nandun ako, payapang linggo, naka-orange ako, sabog-sabog. Bago gising, umikot ako sa church. Tinawag ako ng matatanda, Lordan! Madami pang kalat dito. Ay, sige, ako naman sunod. Sige, linis. Lordan, yung CR may tagas. O sige, sunod, linis. Sinabi ko bang pastor ako?
Hindi, kasi madilim yung church eh. Tinawag nila ako eh. Punta naman doon. Pinatay ko yung gripo doon. Nagwalis ako. Itinabi ko yung basura mula sa nakaraang gabi na programa. Bumalik ako doon sa kwarto nila sa media. Sister, okay na. Pastor, ikaw pala yan. Oh, sorry. Hindi, okay lang. Walang problema. May ipag-uutos pa ko kayo? Ano ang susunod? Alam niyo mga kapatid, hindi man lang sumama yung aking kalooban. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi ko ba yung kayang gawin? Hindi ba ako tao din kagaya nila? Minsan tayo nagiging entitled tayo. Kung kailan tayo malayo ang narating, gusto natin feeling boss. Pero sa Panginoon, hindi na kinikilala yung tanong leaders. Ang gusto ng Panginoon, yung nagpapakumbaba. Minsan nga, alam niyo, pag sa Pasay ka nakatira, wala kang lusot dyan eh. Halos karamihan ng community dyan, mga Adventist. Minsan nagugulat yung mga, si pastor pala ito, nakasombrero ako, minsan nakasando ako. Ordinaryong tao lang yun, sino ba ako? Ano ka mga mag-necktie pa ako, namamalay ka, bibili akong bangus. Bibili akong bangus, mag-necktie ako. Pare-pare ordinaryong tao tayo na mayroong personal na mga buhay. Pero pagdating sa church, hindi tayo nakahihigit kasi ang gusto ng Panginoon na walang may mga bossing sa church natin. Amen. Pag maraming mga bossing, lalong nasisira ang... di ba? Wala. Nag-time na ako. 30 minutes. Sakto. Last slide na. Ngayon, sino ang greatest? Balikan natin yung baba natin ng basa, 9 verse 35. Ang sabi ng Bible, bago ko basahin, taas mo na kamay. Sino gusto maging dakila? Taas kamay. Dakila. Ayaw ninyo? Ako na lang. Ako gusto ko maging dakila eh. Dakila. Gusto ko, sa totoo lang ha, ako papiliin, gusto ko na doon ako sa right side. Posisyon yan eh. Pero kung gusto maging dakila, sabi ng Bible, basahin natin ha. Tumunog na eh. Sitting down. Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be the first, who wants to be first, must be the very last and the servant of all. Kung gusto niyong mauna, kaya dapat yun yung nasa huli. Pero mamaya sa patlak, huwag kayong magpapahuli. Baka maubos ang inihanda ni Sister Rose pag nasa hulihan kayo. Marami. Ibig kong sabihin mga kapatid, gusto ko maging intentional lang. Sa wikang balbal natin, kung gusto mo na malagay ka sa mataas, huwag kang maging mayabang. Nakukuha niyo po ibig kong sabihin. Kung gusto mo na ikaw maghari sa kaharian ni Jesus, ikaw ang pinakamapagpakumbaba. Ikaw ang pinakamaingat sa pagsasalita. Ikaw ang pinakamaingat sa lahat ng sasabihin, sa lahat ng kilos mo. Kung gusto mong maging dakila, ikaw ay lingkod ng lahat. Kaya lagi kong sinasabi maging sa buong Pasay Central, hindi ako pastor ng iilang mga tao. Pastor ako ng lahat. Dahil lingkod tayo ng lahat. Mga kapatid, paglingkuran natin kahit sino man yan, mahirap man yan, mayaman, paglingkuran natin sila. Kasi ang purpose ng Diyos, maging servant of all men tayo. Hindi natin naiintindihan yung servant na word pero may malalim na pakahulugan yan sa Biblia. Ibig sabihin, servant, inuuna mo yung iba kaysa unahin mo ang sarili. Kaya ngayong umaga mga kapatid, ang panawagan ko, kung dati inuuna natin sarili natin, sinisecure natin, tayo yung mayabang, tayo yung nangunguna, gusto natin tayong lahat. At pag nawala tayo sa posisyon, tayo magtakampo, magagalit tayo kasi wala tayo doon. Mga kapatid, may posisyon o wala, tatandaan ninyo para sa atin ang kaharian ng Diyos. Amen. May posisyon ka o wala, hindi mawawala ang kaharian ng Diyos sa iyo. Kahit may posisyon ka, ikaw ang pinakamatagal, sa iyo pa rin ang kaharian. Wala ka bang posisyon, nakaupo ka lang sa gilid, walang kang sinasabi. May ganyan sa church eh, di ba? Hindi man sila lagi nagsasalita, magtataka ka, hintay-hintay lang sila ng patla. Tandaan ninyo, para sa atin ang kaharian ng Diyos. Hindi dahil marami kang paglilingkod, ikaw ang leader, active ka, no?
para sa lahat ang kaharian ni Jesus. Ulitin ko ang tanong. Sino ang gusto maging dakila? Kung gusto niyo maging dakila, kailangan maging lingkod kayo. Amen. Happy Sabbath sa